Masama po ang loob ni Senator Dante Marcoleta dito po kay Senator Kiko Pangilinan. Ito ay kaugnay ng pahayag ni Senator Kiko Pangilinan na dapat ho at kanyang sinusuportahan ang pagbuo ng isang independent body o Independent People's Commission na mag-iimbestiga dito po sa controversial at malaking iskandalo na di umano'y manomalyang flood control projects dito sa ating bansa. At sabi po ni Senator Marcoleta ay nainsulto ho siya dito po sa naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. At actually, naikwento nga ho ni Senator Marcoleta na hindi naman talaga miyembro ito pong si Senator Pangilinan, pero nag-request ho siya, humiling ho siya kay Senator Marcoleta kung kaya't ginawa niya na pong miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. So, pakinggan ho natin at kung sa bagay talagang hindi mo may alis na magtampo itong si Senator Marcoleta. Kasi nagsimula na po Nagkaroon na po ng isang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at nailatag na ho, at naikasa na yung ginagawang investigation at sa katunayan, meron pa ho sa September 1 yung ikalawang pagdinig. Diba, sinabina na nga po yung mga kontraktor yung mga hindi sumipot sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Panoorin nyo po at pakinggan itong paghihimutok at ang sabi ni Senator Marcoleta, na-insulto po siya sa naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Ito, panoorin nyo po. Itong independent body na ito, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng, diba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang TV program na kung saan, wala. Talagang sabi niya, hindi, iniinsulto ako nito. Kasi sabi po ni Senator Kiko Pangilinan, dapat ho na na bumuo na lang po ng Independent People's Commission na kung saan sila po ang mag-iimbestiga dito po sa flood control projects na ito. At ayon po kay Senator Kiko Pangilinan, maaaring ito po ay pamunuan ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson, at ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasi hindi raw po matatawaran ito pong kredibilidad at sa pag-iimbestiga po nitong mga personalidad na binabanggit, kung Conchita Carpio Morales, dating ombudsman, ito pong si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, sa ilalim po yan ng Noynoy Aquino Administration, at ito pong si Mayor Magalong na nauna rin nag-ingay dito po sa sinasabing di umano'y manomalya sa flood control project. Ito, panoorin niyo ho ang report, yung pinaghuhugutan ng sama ng loob ni Senator Marcoleta at tila siya po'y iniinsulto. Ito, panoorin ho natin ang report ho mismo ito mula po sa Senado, sa report ng Senate reporter ng DZRH. Ito ho, panoorin niyo at tinatawag ko siya ni Deo Macalma. Independent Commission na mag-imbestiga sa Ghost Flood Control Project, suportado sa Senado. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, nagpahayag ng suporta si Senador Francis Kiko Pangilinan sa mungkahing bumuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa trilyones na halaga ng mga maanumalyang flood control project. Ito upang matiyak na may transparency, accountability at tamang paggastos sa pondo ng gobyerno sa mga lugar na malimit binabaha. Sabi ni Pangilinan,
Suportado nito ang Senate Bill number 125 o 1215 na inakda ni Senate Minority Leader Tito Soto III para bumuo ng Independent People's Commission. Mungkay ng senador, ang commission ay dapat pamunuan na makatulad ni na dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Rogelio Simpson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayan po, pakinggan nyo naman ho ang report at yan po ang pinaguhugutan ng pahayag ni Senator Marcoleta kung bakit parang na-insulto siya. Kung sa bagay, hindi mo naman may aalis na magtampo at mairita ito pong si Senator Marcoleta. Ang ibig bang sabihin nito ay walang tiwala si Senator Kiko Pangilinan sa kalalabasan po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay nagpumilit na maging miyembro rin po siya ng nasabing komite. Siguro palitawin nyo ho yan, mga ganyang mga panukala na mga Independent People's Commission o independent body kung sabihin, umusad ng nakailang dami ho ng mga pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at parang walang nangyari o yung direksyon ay naiba, siguro pwede ho palutangin. Pero isang beses pa lang ho naghihiring O siguro maganda bigyan nyo muna ng pagkakataon. Kasi talagang ang ginagawa po ni Senator Marcoleta bilang isang magaling at veteranong abogado, talagang inilalatag muna lahat ng mga detalye at yung mga ebidensya ay talagang kinakalap. Kasi ang gusto ni Senator Marcoleta talagang diinan ho at malawakan kasi kinakailangang sugpuin po ito. Alam niyo ho mga kababayan, grabe, hindi po ito biro. Parang lumilitaw ho ito, mas grabe pa at mas masahol pa ito sa PDAP scam na kusaan ay, di ba, ipinakulong ito pong si Janet Lim Napoles at marami pong mga senador ang nakulong din ho, di ba? Bagamat yung iba ay nakalaya. O halos lahat na nakalaya. Pero ito, mas grabe ho ito. Kung susumahin mo lahat-lahat, aabot po ng trilyon piso. Trilyon, hindi lang milyon o bilyon. Trilyon piso ho, mga kababayan, ang posibleng nalustay dito po sa mga flood control projects. Kita nyo naman ho kung gaano kaluluho yung mga sinasabing anak ng mga kontraktor, pamilya ng kontraktor, yung mga kong-traktor, kung resistant na, kontraktor pa. Kita nyo naman ho, nagbubuyang-yang ho ng mga kanilang ari-arian at kung paano mamuhay sa karangyaan ito hong mga anak ng mga kontratista na ito at mga politikong sangkot sa flood control project. Hindi ho sila nahiya na ipagmalaki na yung mga mamahaling bag, relos, kung kumain, talagang libo-libo ang piso. Samantalang yung ating mga kababayan, ako, parang pagkakain ako, halimbawa, kakain ako sa isang restaurant o kung ano man, hindi ako gagastos ng 1,000, ako lang kakain. Siguro, tama yun, may 100. Siguro talagang maximum na lang ho, talagang may masarap ko na restaurant na kinakainan. Siguro hanggang 300 pesos. Pero kung may 1,000, hindi ko kain. Hindi po ako kain ng ganon. Napakamahal naman. Kasi siyempre, alam naman natin, yung ating kinikita ay talagang galing po ito sa ating dugot at pawis O pinaghihirapan talagang kaya't wala ho wala ho tayong milyon-milyon na kung saan-saan lang galing ho mga kababayan na hindi naman pinaghirapan kaya madaling gastusin. Ganun ho yun Pag hindi mo pinaghirapan, talagang ang bilis gastusin. Samantalang kapag, di ba, sumisweldo ho tayo, talagang ang higpit ng kapit natin sa pera. Hanggat mare, may magre-request yung mga anak mo kung ano man na bibil. Naku anak, huwag na yan, luho yan. Wala tayong pangkain na lang, pamalengke na lang natin, huwag mo nang ganyan, huwag tayo mang ganyan. Alba, manood tayong sini tayo, nay. Nako, saka na lang tayo manood. Alabas, gastos yan Pag nanood tayo, kakain pa. Marami tayong gastusin. Meron tayong babayaran sa singil sa kuryente, sa tubig. Kung wala kang bahay, nangungupahan ka, bayad sa upa. So talagang napakahirap, taas pa ng bilihin, di po ba? Yan po sa mga pangkaraniwang mamaya. Samantalang lang, tapos mapapanood mo sa mga vlog ho ng mga anak ng mga kontratista at ditong mga politiko na nakinabang sa flood control na kung gaano lang nila lustayin ang pera
Di po ba? Kasi hindi po nila pinaghirapan eh. Di ba? Okay, so balikan natin itong issue na napalayo tayo. Dito ho, yung binabagay natin sa kabuuan nating episode ngayon ay ito hong ang intindi ho at siyempre ang dating ho kay Senator Marcoleta ay nainsulto po siya. Dito po sa naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan na dapat daw po yung bumuo ng independent body o independent people's commission na mag-iimbestiga dito po sa flood control projects. Ako ho, pabor ako na ipagpatuloy ho ni Senator Marcoleta ng Senate Blue Ribbon Committee ito hong pag-iimbestiga at bigyan po natin siya ng pagkakataon. Ako, magaling na abogado po ito at hindi lang naman ho siya nag-iimbestiga. Napakarami ho mga miyembro ng komite. Ang dami mga senador doon, lahat talaga nagtatanong, di po ba? So mas maganda ho siguro at mabuyang yan, naka-live ho yan. Mapapanood po natin lahat. So mas maganda ho at siguro yung mga senador, hindi po sila basta-basta na may tatakpan o may i-absuelto o kung may kung ano man ang gagawin. Tingin ko kasi hindi ho, mabibisto sila, naka-live ho ito. No? Talagang kino-cover po ng media, social media at sa traditional media, di po ba? Okay, so yun lang ho mga kababayan. Subscribe na po kaya sa ating mga bago lang sa ating channel. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.